ang reyna ng mga bubuyog. Noong unang panahon, may tatlong magkakapatid na prinsipe. Ang dalawang kuya ay matatalino at mayabang, at ang bunso ay mabait at simple kaya ang tawag sa kanya ay Simpleton. Isang araw, nawala ang dalawang kuya dahil gusto nilang maghanap ng adventure, kaya sinundan sila ni Simpleton para tulungan at ibalik sa palasyo. Habang naglalakad sila, nakakita sila ng punso ng langgam. Sisirain natin ito para makita silang magtakbuhan, sabi ng mga kuya. Pero sabi ni Simpleton, "Huwag, hayaan natin sila, mali ang manakit ng maliliit na nilalang." Naglakad sila ulit at nakita ang mga pato sa lawa. "Kukuha tayo at iihaw," sabi ng mga kuya. Pero sabi ni Simpleton, "Hindi, hayaan silang lumangoy ng masaya." Pagkatapos, nakarating sila sa isang bahay ng bubuyog na puno ng pulot. "Kunin natin ang pulot, sindihan natin ito," sabi ng mga kuya. Pero sagot ni Simpleton, "Hindi, kawawa naman ang mga bubuyog." Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa isang mahiwagang kastilyo. Wala ni isang tao pero may maliit na lalaking kulay abo sa loob. Dinala sila nito sa pagkain at patulog. Kinabukasan, nalaman nilang may 3 pagsubok para mabasag ang sumpa ng kastilyo. Unang pagsubok, hanapin ang 1,000 perlas ng prinsesa sa gubat. Sinubukan ng dalawang kuya pero nabigo at naging bato. Si Simpleton naman ay nalungkot dahil ang hirap hanapin. Pero biglang dumating ang hari ng mga langgam na tinulungan niya dati at sinabi, "Kami na ang bahala." Nahanap ng mga langgam ang lahat ng perlas. Ikalawang pagsubok, hulihin ang susi sa ilalim ng lawa. Dumating ang mga pato at sinabing, "Kami na." Sumisid sila at inabot kay Simpleton ang susi. Ikatlong pagsubok, hanapin kung sino sa 3 prinsesa ang bunso at pinakamababait. Pare-pareho silang itsura pero dumating ang reyna ng mga bubuyog. Tinukan niya ang labi ng mga prinsesa at tumigil sa prinsesang may lasa ng pulot. Yun ang bunso. Boom! Nabunot ang sumpa. Nabuhay lahat pati ang mga kuya. At dahil sa kabutihan niya, napangasawa ni Simpleton ang mabait na prinsesa at naging hari. Ang dalawang kuya, naging mabait din at nakapangasawa ng iba pang prinsesa. Aral ng kwento, ang tunay na tapang ay nasa puso, hindi sa talino o yabang. Kapag mabuti ang puso mo, babalik sa iyo ang kabutihan. Thank you for watching. Please subscribe.